Maraming tao ang gustong yumaman pero kakaunti lang ang handang ayusin ang kanilang sarili. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba, handa ka na bang ayusin ang sarili mo para sa tuloy-tuloy na pagyaman? Kasi to be honest, hindi ito tungkol sa kakulangan ng pera, kundi sa mga issue sa mindset at sistema na kung hindi mo aayusin ay patuloy na magpapahirap sa iyong paglalakbay tungo sa yaman. Yung mindset na laging may dahilan, yung disiplina na laging kulang, yung sistema na puro sablay pero ayaw baguhin. Gusto nating mag-invest, gusto nating magnegosyo, gusto nating yumaman, pero hindi natin inaayos yung sarili nating financial foundation. Kaya kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, kung mali pa rin ang ugali mo sa pera at hindi mo inaayos kung paano mo hawakan ang resources mo, mauubos at mauubos din yan. Kaya kung seryoso ka talaga sa pagyaman, may mga personal na problema kang kailangan harapin. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang 8 bagay na kailangan mong ayusin muna bago ka yumaman. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Number 1. Mali ang paniniwala mo sa pera. Ang unang problema ay ang mismong pananaw mo sa pera at tagumpay. Marami ang naniniwala na ang pagyaman ay para lang sa mga maswerte, sa mga ipinanganak na mayaman o sa mga kilala lang. May ilan pa nga na ang tingin sa pera ay masama, na kapag mayaman ka, malamang hindi ka mabuting tao. O kaya naman, naniniwala silang hindi ka magiging masaya kung pera ang inuuna mo. Ito ang tinatawag nating scarcity mindset. Yung paniniwala na kulang palagi at ang yaman ay hindi para sa lahat. Ang problema sa ganitong mindset, hindi lang nito pinipigilan ang kilos mo, kundi pinipigilan rin nitong mangarap ang utak mo. Hindi ka susubok ng bago dahil takot kang mabigo at nakikita mo ang bawat hamon bilang isang balakid imbes na oportunidad. Ang problema sa maling pananaw na ito ay parang may invisible na harang sa iyong harapan. At habang hindi mo binabasag ang harang na yan, mananatili kang kontento sa kung anong meron ka kahit di ka naman tunay na masaya at hindi mo gugustuhing lumabas sa iyong comfort zone. Kaya tandaan mo, ang pagyaman ay posible para sa lahat. Ito ay para sa handang magbago, magtrabaho at matuto. Kaya ang unang hakbang ay ayusin ang iyong mindset. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Number 2. Mali ang circle na sinasamahan mo. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. At totoo yan, lalo na pagdating sa pera. Kasi kung ang mga kasama mo araw-araw ay puro negatibo, laging reklamo ang bukang bibig, walang goals, at mahilig gumastos ng lampas sa kakayahan, malaki ang posibilidad na mahawa ka rin. Hindi mo napapansin, pero unti-unti mong tinatanggap na normal lang ang walang ipon, na okay lang umutang para lang makasabay, na okay lang ang gastos ng gastos basta masaya. Pero ang totoo, bad influence yan. At habang pinapalibutan mo ang sarili mo ng ganitong klaseng mindset, mas nalalayo ka sa pag-unlad. Imbes na ma-inspire kang mag-ipon, mas nararamdaman mo ang pressure na gumastos. Imbes na matuto kang mag-invest, mas natututo kang mag-justify ng luho. Kaya kung seryoso ka sa pagyaman, maging mapili ka sa mga taong pinapakinggan at pinapakisamahan mo. Humanap ka ng circle na may tamang mindset, yung mga marunong mag-ipon, marunong mag-invest at nagtutulungan para umangat, hindi yung naghihilahan pababa. Kasi minsan, hindi pera ang problema, kundi yung mga taong ayaw kang umasenso. At pagdating sa pagyaman, ang support system mo ang isa sa mga magiging sekreto ng consistency mo. Number 3. Wala kang alam sa pera at ayaw mong matuto. Gusto mong yumaman pero ayaw mong pag-aralan kung paano. Marami ang umaasa lang sa chismis, sa haka-haka o sa payo ng mga kaibigan at kamag-anak na kung tutuusin ay hindi rin naman eksperto pagdating sa pera. Ang totoo, kakulangan sa financial knowledge ang dahilan kung bakit kahit gaano pa karaming pera ang dumaan sa kamay mo, madali lang itong nauubos.
Kung hindi mo alam kung paano gumagana ang pera, kung paano mag-ipon, mag-invest o mag-manage ng utang, para ka nagmamaneho ng sasakyan na walang lisensya. Delikado at malaki ang tsansa na mabangga ka. Kasi sa totoo lang, ang ignorance sa usaping pinansyal ay may malaking presyo. At hindi lang pera ang nawawala, kundi pati kumpiyansa sa sarili. Kapag kulang ka sa kaalaman, natatakot kang kumilos. Takot kang mag-invest kasi hindi mo maintindihan ang stock market. Takot kang magsimula ng negosyo kasi hindi mo alam ang proseso. Takot kang magkamali kaya wala kang ginagawa. Ang ending, paralysis. Walang galaw, walang progreso. Kaya kung gusto mong umasenso, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo ring matuto. Maglaan ng oras, magbasa ng libro, manood ng mga reliable na financial content online. Sumali sa mga webinar, workshop o usapan tungkol sa pera. Dahil tandaan mo, ang bawat kaalamang matututuhan mo ay susi sa paggawa ng matalinong desisyon sa pera. At ang mga tamang desisyon, yan ang unti-unting magdadala sa iyo sa yaman. Number 4. Wala kang sistema pagdating sa pera. Hindi sapat na marunong ka lang kumita. Kung wala kang sistema sa pera, mauubos at mauubos din yan. Yan ang madalas na problema ng mga nanalo sa loto o kahit yung mga malaki ang kita pero laging kapos pa rin sa dulo. Bakit? Kasi walang plano, walang direksyon. Hindi alam kung saan napupunta ang bawat piso. Parang may butas ang pitaka mo. Kahit anong ipasok, tumatagas lang palabas. Walang budget, walang tracking ng cash flow. Walang nakalaang pondo para sa emergency o future needs. Kaya ang ending, financial instability. Hindi mo alam kung magkano ang pwede mong gastusin, magkano dapat ang itabi at kung kailan ka mauubusan. Kaya tuloy lagi kang nakadepende sa susunod na sweldo. Pero ang good news, may solusyon yan. Ang kailangan mo ay sistema. Pwede kang gumamit ng budgeting apps, pwede ring envelope system, kahit simpleng spreadsheet, okay na. Ang mahalaga, bawat piso may trabaho. Alam mo kung saan napupunta ang pera mo. At kapag alam mo yan, mas madali mong makokontrol ang pera mo at mas madali mo rin itong mapapalago. Kaya kung naghahanap ka ng sistema na pwede mong sundan sa tuwing sumasahod ka, meron akong ginawang video para dito. Ito ang 8 dapat gawin sa iyong sahod para dumami ang pera mo o payday routine. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section para mapanood mo. Number 5. Hindi ka consistent kaya laging back to zero. Ang pagyaman ay hindi isang one-time event. Hindi yan parang jackpot sa loto. Kundi ito ay isang proseso na nangangailangan ng disiplina araw-araw. Marami ang nagsisimula na may mataas na pangarap. Magbabudget, mag-iipon, mag-i-invest, pero paglipas ng ilang linggo o ilang buwan, balik na uli sa dating gawi. Ang kawalan ng disiplina sa paggastos, sa pag-iipon at sa pag-manage ng pera ay ang rason kung bakit maraming tao ang nabubuhay paycheck to paycheck. May plano ka naman, pero dahil walang follow through, hindi mo nasusunod ang mga plano mo at paulit-ulit ka na lang sa cycle ng kapos o ubos. Ang problema sa kawalan ng disiplina, parang pagtakbo sa marathon ng walang ensayo. Kahit gaano kaganda ang training plan mo, kung hindi mo ito susundin, hindi ka makakarating sa dulo. At ang disiplina, hindi lang yan tungkol sa pagtitipid. Ang disiplina ay yung kakayahan mong gumawa ng matatalinong desisyon kahit mahirap, kahit nakakatukso. Yung self-control para pigilan ang impulse buying. Yung consistency na kahit maliit lang, nagtatabi ka pa rin ng pera. Yung paninindigan na manatili sa financial goals mo kahit wala ka pang nakikitang resulta ngayon. Kasi sa huli, ang disiplina ang tulay mula sa intentions papunta sa totoong results. Number 6. Emosyon mo ang nagdedesisyon, hindi ikaw. Marami sa atin, akala natin ang pera ay tungkol lang sa math. Pero ang totoo, mas marami ang nauubusan ng pera dahil sa emosyon, hindi dahil sa kakulangan sa kaalaman. Halimbawa, nainggit ka sa bagong gamit ng kaibigan mo, kaya bumili ka rin. Natuwa ka sa taas ng crypto, kaya sumugal ka kahit walang research. Nalungkot ka, nainis ka, na-stress ka, kaya ginamit mo ang shopping bilang escape.
At bago mo pa namalayan, ubos na ang pera mo. Kung hindi mo kayang i-manage ang emosyon mo, pera mo ang magiging sakripisyo. Ang problema sa ganito, hindi mo napapansin na feelings mo na pala ang gumagawa ng desisyon, hindi ikaw. Kaya kahit anong financial plan ang gawin mo, kung ang emosyon pa rin ang masusunod, mauuwi lang yan sa padalos-dalos na gastos at desisyong pagsisisihan mo rin. Kailangan mong matutong huminto, huminga, mag-pause, lalo na kung malaki ang perang ilalabas mo. Ang tunay na may kontrol sa pera, hindi lang yung marunong mag-compute, kundi yung marunong magpigil. Kasi sa panahon ngayon, emotional intelligence is financial intelligence. Number 7. Takot kang makipagnegosasyon kaya laging dehado. Sa kultura natin, madalas iniiwasan ang pakikipag-negotiate. Bakit nga ba? Kasi iniisip natin na baka nakakahiya, baka sabihin kuripot o baka naman ma-offend yung kausap. Pero ang totoo, kapag hindi ka marunong makipagnegosasyon, palagi kang talo sa pera. Mula sa sahod mo, presyo ng binibili mo, interes ng utang mo, terms ng kontrata mo. Lahat yan, pwede mong i-negotiate. Pero kung lagi kang oo na lang, tatanggap ka ng kondisyon na hindi naman laging pabor sa'yo. Sa bawat pagkakataong hindi ka nakikipagnegosasyon o tumatawad, para ka nagsasayang ng pera. May halaga kang hindi nakuha, may diskwento na pwede sanang napunta sa ipon mo, may terms na sana mas pabor kung naglakas loob ka lang magsalita. Kaya kailangan mong sanayin ang sarili mo na makipag-negotiate. Hindi para manlamang, kundi para makakuha ng fair deal. Matutong magtanong ng simple pero matibay. Pwede bang bawasan? May discount po ba? Ito po ba ang best offer? Hindi ito pagiging kuripot. Ito ay pagiging responsable. Kasi sa mundo ng pera, ang bawat matagumpay na negosasyon ay maliit na panalo. At kapag pinagsama-sama, yan ang nagpapalago sa yaman mo. Number 8. Konting hirap lang, sumusuko ka na. Maraming gustong yumaman. Maraming gustong makaahon sa hirap. Pero ang problema, konting hirap lang, sumusuko na agad. Unang sablay sa negosyo, bitaw na. Nabigo sa maliit na investment, ayaw nang sumubok muli. Na-delay ang resulta, nawalan na agad ng gana. Hindi lang pera ang nawala, kundi tiyaga. Kasi ang totoo, ang pagyaman ay proseso, hindi instant. At sa bawat yugto nito, siguradong may pagod, may duda, at may mga araw na parang walang saysay ang lahat ng ginagawa mo. Pero tandaan mo, hindi mo makikita ang bunga ng sipag mo kung bibitaw ka agad. Walang shortcut, walang magic. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong matutong magtiis, matuto sa pagkatalo at lumaban ulit. Hindi ka yayaman dahil never kang nadapa. Yayaman ka dahil hindi ka sumuko, kahit ilang beses kang nadapa. Kaya sa susunod na dumaan ka sa hirap, huwag mong isipin na katapusan na. Baka aral lang yan para mas handa ka sa susunod na tagumpay. At yan ang 8 bagay na kailangan mong ayusin muna bago ka yumaman. Sa lahat ng ating pinag-usapan, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.